Sa Vices Regulation Unit under City Mayor's Office po, sa mga hindi nakakaalam, ang ating unit under City Mayor's Office, ito ang naka-task no, na mag-monitor, mag-implement ng dalawang ordinances na dalawang ordinances na committed at dedicated no ang ating city government sa pag-implement ng dalawang ordinances na ito. So ito yung anti-smoking and liquor code. So medyo mainit to siya na dito sa ating lugar. Actually ang liquor ban is alam naman natin na bawal mag-inom, no? Bawal na ang serving, bawal na ang pagbenta or selling ng liquors from 1 a.m. to 8 a.m. sa mga tindahan, no? Sa aware na mga markets or mga stores natin sa mga bars. So from 1 a.m. to 2 p.m. naman bawal na mag-serve or magpainom sa mga bars, no? Sa mga restaurants and bars. Ngayon po magbibigay ako ng update sa ating accomplishment report sa Vices Regulation Unit. So, in coordination sa pag-implement no sa enforcement of city anti-smoking. So, kauban nato ang Davao City Police Office sa pag-enforce ani nga mga ordinances. So, from January to June 2026, the VRU accounted for 3,929 citation tickets, so consisting of 3,037 anti-smoking violations. So dagan-dagan gihapon no from January to June. So naa natay 3,037 na mga violators. And then 892 liquor code violations. So usually ito po yung sila yung nasa mga bars at saka yung mga nag-iinom sa kalsada kasi 'di ba meron tayong ordinance, yung sobriety ordinance na inisan na lang ngayon sa liquor code ordinance na bawal na dili pwede mag-inom maski asa basta wala ta sa ato ang sulod sa ato ang premises sa balay. So pag nakagawas na sa inyohang gate, bawa nagbutang mo ka ng tables tapos nag-inom-inom doon sa labas ng ng gate ninyo, so under na siya sa sobriety ordinance o sa liquor code ordinance nato na bawal. So 24/7 bawal mag-inom in public. So inside lang sa ato ang balay or pwede din sa mga resto bars or kaning mga beer houses basta from 1 a.m. to 2 p.m. bawal na pod. Okay? So 1 a.m. to 2 p.m. bawal na ang inom inside sa mga restaurants, and 1 a.m. to 8 a.m. bawal na ang selling and servings, selling ng ating kaning mga liquors. Okay, so sa makita nato no nataas naman gyud taas lang gihapon ang ato ang accomplishment no kaning mga na-apprehend na anti-smoking. Actually, dili na gyud na siya makita nato kanang naagid sa to ang main no na mga main roads sa mga kalsada. Usually na sila sa mga tago-tago na area kasi since 2002 pa man pud jud ni ato ang anti-smoking ordinance, so daghan na gyud nga nakabalo sa ato ang ordinance. So kani siguro atong madakpan is murag nagakumpiyansa na lang no kay walay mga manakupay baga ang ginabantayan na lang nila ba kay ato ang mga enforcer, ang police o ang VRU. Actually kami sa Vices Regulation Unit usahay raman sila kanang mga enforcer naka civilian lang ang ilahang sinina, so maka-apprehend pa sila sa katong mga tago-tago. Ang lisod ang kaning mga ato ang mga police officers kay naka-uniform, so layo pa lang madagan na. So okay, so usually no ang ato ang dakop sa anti-smoking is katunang naa na gyud ni sa mga tago-tago area like kanang sa mga iskinita and then kanang usually gabi. So sa VRU office ato ang mga enforcers, so
intensify nato gihapon. So isa man gyud nino ang ato ang ginatutukan na ordinance gyud diri sa Davao City, ang anti-smoking ordinance na bawal gyud manigarilyo anywhere. So inside lang sa designated smoking area and sa ato ang balay lang ang allowed. So katong mga naana mas kitago-tago madakpan gihapon. So usually sa atong apprehension is naa na gyud na diha kasi ang mga Davaoenyo kabalo na gyud no, na bawal gyud ang smoking in public places. Okay, so magpadayon ko. So for comparative sa to ang accomplishment from 2025 versus 2026. So sa year 2025 na atay 5,139 smoking violations. So in 2026 4,497. So makita nato medyo ni decrease siya no, 642 cases or 12.49% ang gi-decrease niya. So actually dili ni siya ingon nga nganong ni baba is dahil sa siguro ni baba pod or ni hinay ato ang operation, but actually isa ni sa no na makita nato nang kani diri sa atong Davao City is kumbaga kabalo na gyud tanan no, nakabalo na dili gyud pwede na manigarilyo anywhere. So mo to akong ingon na usually gyud no ang ato ang dakop na lang gyud is mga naana sa tago-tago area, and sa sa anti-smoking campaign nato diri sa City Government of Davao, actually last May no nag 24th 24th anniversary na nato sa ato ang anti-smoking campaign diri sa Davao City. So di ba dugay-dugay na more than 2 decades na. So actually ang ato ang tawag ani smoking cessation program. So for awareness no sa ato ang mga katawhan diri sa Davao City, so nagakandak tag symposium, lecture. So actually ako ang isa sa mga smoking cessation counselor. So pag kasi 'di ba pag madakpan natay requirements no para ma-clear ilahang citation ticket. So una mag-pay sila doon sa City Treasurer's Office yung kanilang penalty, then second is need nila mag-attend ng smoking cessation counseling. So isa po ako noon. So naapod tayo mga counselors anywhere sa city health office o sa VRU office naapod ta. So ako po ang nagbibigay niya ng counseling sa kaning smoking cessation counseling. So isa na sa ato ang program diri sa Davao City no, na public awareness sa ato ang mga katawhan, lalo na sa ato ang mga kabataan. So mao na siya nga amo ang ginapakusgan ang kaning ato ang public awareness sa kaning smoking awareness nato diri. So nagakandak ta og mga symposium sa mga schools. So ato ang kailangan nato protektahan ang atong mga kabataan, lalo na ang kaning mga tobacco industries no, na sila yung mga lahi-lahi. Kumbaga every year nagabuhat sila og mga strategies na para maka-engage og another mga consumers, and ang vulnerable diha is ato ang mga kabataan. So mao gani nga year 2024 no, naatay bag-ong comprehensive anti-smoking ordinance na nigipakusgan ang pagprotekta sa atong mga minors. So mao nang taas ang mga taas ang mga penalties pag ang violation is naay kanang minors no, na bawa ka ng namaligya og mga minors, namaligya sa mga minors, unsa pa nag-allow og mga establishment nga nag-allow og pagpanigarilyo sa ilahang premises, lalo na mga minors. So dako ang ilahang mga penalties ana naa sa 5,000. So so mao na ato ang mga anti-smoking campaign or ato ang mga programa no sa smoking cessation program. So naapod tay kanang tawag ani kanang pulong-pulong. So amo ang head no,
last year no bago man ni ato ang head, last year siya nalingkod diri sa sa Vices Regulation Unit. So amo ang ginabuhat, so kami ang naga-partner sa amo ang head, si Lieutenant Colonel JCJ Francia. So amo ag yung naginaadto ginasulod ang mga medyo layo-layo na nga mga barangay no na naga-conduct ni og kanang mga symposium or kaning lectures, lalo na sa ato ang mga ato ang community didto no na halos medyo dili na maabot sa kaning mga medya, lalo na kay medyo bukid na gyud no, like sa mga Marilog, Pakibato, ana. So ato anang ginaadto dira ang ato ang programa is para no ma-aware sila no sa kaning dili maayong effect sa kaning tobacco no, sa kaning cigarettes and vaping. So vaping and cigarettes no is isa lang na sila, appeal na sila sa ato ang city ordinance. Okay, so sa ano naman liquor code violations nato, so actually, nitaas ang ato ang figures sa liquor code dahil siguro pod no na mas i-intensify pod nato ang kaning operation sa liquor ban sa ato ang lalo na sa mga resto bars. Okay. So sa ato ang collection or kaning mga income or gikan na collection from citation tickets nato. So sa anti-smoking citation ticket na anata sa 6,447,500. So from January to June lang yan siya, no, as of June 2026. Sa liquor code naman na anata sa 1,178,300 pesos. And sa sobriety katong mga inom sa kalsada, so 117,000. So naaputay kaning sa mga designated smoking area. So kani mga designated smoking area no na pwedeng maka-apply ang isang establishment, private establishment o designated smoking area. So makita nato na atay mga designated smoking area sa mga malls, sa mga restaurants. So basta naa lang gid sila area 10 meters away from entrance and exit. So gamay lang na siya na area no, pinakadako na ang 5 square meters. So, sa office natin yan siya, sa vice regulation natin, yan siya pwede i-apply kasi may mga requirements na dapat sundin nila para maka-put up sila ng designated smoking area. So, naabot na ta og 230,700 pesos. So, sa mga nag-apply, naanata sa 230,700. So, a total of 7,973,500. So, from January to June, naanata sa 7.9 million ang ato ang ang income na from citation tickets natin o sa kaning certificate sa designated smoking area. Okay, so katulang akong mahatag na update para sa Vices Regulation Unit. Thank you. So may kwento himuon karon sa VRU numero 1 na may kaning murag leeway dito sa mga bars na mo extend gamay. Okay. Okay. So actually sir, last 2 months or 3 months nagkaroon ta og kanang session with the bar owners. So naatay mga naatay na gibuhat na meeting with the bar owners. So actually isa na sa ilahang mga hangyo na hapit na ang kadayawan. So kung pwede ba daw naatay extension and actually naatay tawag ani ongoing na amendment no sa ato ang liquor code ordinance o sa atong anti-smoking ordinance. Isa na no sa ato ang na-appeal dito sa ato ang liquor code ordinance na kung pwede ba siya na ma-extend kasi may na sila gihangyo no na kung pwede maging 2 AM ana or kahit na lang ba daw kanang murag special permit na pwede sila mag-extend pero
firm gyud tano sa ato ang kaning ordinance nato sa atong existing ordinance na liquor ban. So walay extension. So ganun pa rin from 1 a.m. So katong ato ang tawag ani katong atong ongoing na amendment, so wala pa man to siya no, kay ongoing pa, pero sa karon gyud no wala gyud extension. Oo, so wala wala exemption, so wala pud tay extension na mahimong dahil naatay kadayawan, pero naatay ginahatag na special permit no sa mga gusto mamaligya og liquor og mag-serve og liquor, lalo na kanang sa mga like GT, di ba? So natay mga special permit na ginahatag sa ilahan no na pwede sila magpainom or mag-serve, pero dapat magsunod gihapon atong 1 a.m. to 2 p.m. na bawal mag-serve o magpainom. 1 a.m. to 8 a.m. selling. 1 a.m. to 2 p.m. bawal mag-serve na sa mga bars. Okay po. Thank you.